Pagmasdan ng mga larawang ito. Marahil ay pamilyar ka sa isa sa mga ito o kung mahilig ka sa history, malamang ay pamilyar ka sa parehong larawan. Ito ay ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, habang ang isa naman na ito ay si Adolf Hitler. Pagmasdang muli, nakakakita ba kayo ng pagkakapareho o pagkakawangis ng itsura nila? Kung ikaw ang titingin, Paps, aakalain mo bang mag-ama ang dalawang ito? Oo, Paps, nagkaroon kasi ng mga bulong-bulungan noon hanggang sa ngayon na di umano ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay ang ama ni Adolf Hitler. Si Adolf Hitler ay ang naging pinuno ng bansang Germany noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ang nagsilbing leader ng mga Nazi at nagkaroon ng malaking impluensya noong kasagsagan ng digmaan. Gaano nga ba ito katotoo? Totoo nga bang ama ni Hitler si Rizal? Paano nga ba ito nangyari? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika, Paps, samahan niyo akong balikan ang kasaysayan ng Pilipinas upang alamin kung totoo nga bang ama ni Adolf Hitler si Jose Rizal. Ayon sa mga lumabas na kwento, noong panahon na pumunta si Jose Rizal sa Germany ay may nakasiping siya ng isang gabi na isang babaeng bayaran at ang pagsisiping nilang ito ay nagbunga ng isang sanggol na lalaki. At ito nga umano si Adolf Hitler. Ilang dekada na din ang lumipas mula nang lumitaw ang haka-hakang ito na hanggang ngayon ay tila marami pa rin ang naniniwala. Marahil ang mga sumusunod ang naging basehan ng marami kaya pinaniniwalaan nila ang kwentong ito. Una sa lahat, si Adolf Hitler ang leader ng National Socialist German Workers' Party o Nazi Party at kilalang diktador sa Germany. Si Hitler ang founder ng Nazism, ang nagsimula ng World War II at ang nasa likod ng Holocaust. Matapos ang kanyang pagkakatalaga bilang Chancellor noong 1933, pinalitan niya ang Weimar Republic ng Third Reich, isang diktador na gobyerno na base sa totalitarian at autocratic ideology ng Nazism. Naghangad siyang magtayo ng New Order na gawing Nazi-German hegemony ang buong kontinente ng Europa. Ipinag-utos niya ang paglusob sa Poland noong Setyembre 1939 na nagresulta sa World War II sa Europa. Sa ilalim ng kanyang paghahari, nasakop ng puwersa ng Germany at mga kaalyado nito ang halos kabuuan ng Europa at North Africa. Tinatayang umabot sa 11 milyon katao ang kanyang pinapatay, kabilang na ang 6 na milyong mga Hudyo. Si Hitler ay pinanganak noong Abril 20, 1889 sa maliit na barangay ng Braunau, malapit sa German-Australian border. Ito'y nangangahulugan na si Hitler ay nabuo sa sinapupunan noong Agosto 1888. Siya ay sinilang bilang isang Austrian. Ang ina ni Hitler ay nagngangalang Clara Pals na naging isang katulong sa Vienna at kinukonsidera ni Hitler na kanyang hometown ng Linz sa Austria. Ayon kay Hitler, ang Linz sa Austria ang kanyang pinagmulan na bayan. Ito'y ayon sa kanyang testamentong politikal at isinalaysay niya bilang ang bayang aking pinagmulan sa Linz sa Danube. Ang kanyang panganay na kapatid na si Gustav naman ay ipinanganak noong May 17, 1885 at ang kanyang kapatid na babae na si Aida ay ipinanganak noong 1886. Kapwa sila namatay bago pa siya ipinanganak. Ngayon naman ay konektahin natin ang mga impormasyon sa taas sa mga impormasyon tungkol kay Jose Rizal. Noong Pebrero 1, 1886, umalis si Rizal mula sa Paris papuntang Germany. Siya ay nagpunta sa Heidelberg, Wilhelmsfeld, Muni sa Bavaria. Lahat ay malapit sa German-Austrian border. Noong 9 naman ng Agosto 1886, umalis siya papuntang Leipzig na kung saan bumisita siya sa mga lungsod ng Germany. Siya ay dumating doon ng Agosto 14. Oktubre nang siya ay umalis papuntang Dresden, pagkatapos ay Berlin. Tinapos niya sa Berlin ang Noli Me Tangere. At ang isa sa mga tauhan sa kanyang kwento ay si Maria Clara. Kung babalikan ang pangalan ng ina ni Hitler, ay Clara din. Noong 11 ng Mayo 1887, sinimula ni Rizal ang kanyang paglalakbay sa Europa. Siya ay pumunta sa Dresden, Teschen na ngayon ay Desin na matatagpuan sa dating Czechoslovakia, Prague at Brunn na kung saan niya nawala ang kanyang diamond stick pin, at sa Vienna na kung saan naibalik sa kanya ang kanyang diamond stick pin na nakita ng isang katulong sa isang hotel kung saan siya tumira habang nasa Brunn sa Austria.
Noong May 24, 1887, umalis siya ng Vienna sa pamamagitan ng riverboat para makita ang Danube River. Habang nasa bangka, nakakita siya sa unang pagkakataon ng mga paper napkins. Ang kanyang paglalayag ay nagtapos sa Linz. Mula sa Linz, pumunta siya sa Munich na matatandaang nagtangka si Hitler doon na pangunahan ng isang kudeta noong 1923. At sa Nuremberg, ang lugar kung saan ginanap ang mga rally ng Nazi Party at ang pagdinig sa mga war crime at iba pang lungsod sa Germany. Nagkaroon ng relasyon si Rizal sa isang Haponesa. Ang pangalan nito ay Seiko Usui nang siya ay bumisita sa Japan. May isa itong anak, si Yuriko, sa isang dayuhang asawa ilang taon bago niya makilala si Rizal. Sa huli, pinakasalan ni Yuriko, anak ni Seiko, ang isang anak ng isang politikong Hapon. Kung pagsasama-samahin ng mga sumusunod na buod na nangyari sa buhay ni Rizal at ni Hitler noong mga panahong iyon, maaaring mabuo ang konklusyon tulad ng nasa sinapupunan si Hitler noong 1887 marahil noong si Rizal ay dumaan ng Linz o iba pang bayan gaya ng Brunn. Pero paano naiwala ni Rizal ang kanyang diamanting stick pin at sino ang kasambahay na nakakita dito at ibinigay kay Blumentritt na nagpadala naman ito sa Vienna? Malalapit ang mga bayang nabanggit sa dulo ng Austria. Marahil hindi totoo ang mga nakatatandang kapatid ni Hitler at sila ay haka-haka lamang upang itago ang pagbubuntis ng kanyang ina kay Rizal. Sa madaling salita, si Hitler ay pinanganak noong 1889 o marahil siya ay nasa sinapupunan noong August 1888 kung saan ay nasa London dapat si Rizal. O maaaring noong September 1888 noong si Rizal ay pumunta sa Paris sa loob ng isang linggo para magkaoras kay Clara. Marahil nasa Paris siya noong 1889 upang makapag-usap siya kay Clara ng madalian na noon ay tiwalang-tiwala sa kanya. Ang relasyon ni Clara Post kay Rizal ay marahil naganap sa Linz kung saan lumipat ang pamilya ni Hitler nung huli upang magkaroon ng oras na maalala ng nanay niya ang minsan niyang naging karelasyon na marahil naging dahilan para maging malapit ang loob ni Hitler sa lugar. Sa huli, ang asawa ni Seiko Usui na si Alfred Charlton ay hindi naman talaga naging ama sa kanyang anak na babae. Siya ay ginamit lamang na pantapal sa sitwasyon at marahil si Yuriko ay anak din ni Rizal. Malamang alam ni Hitler ang tungkol sa kanyang kapatid na babae sa ama. Ginamit niya ang kanyang impluensya sa kanyang kapatid na si Adolf para kumbinsihin siyang isama sa kanyang grupo ng mga bansa ang Japan na naging miyembro nga ng Axis. Kaya naman sinakop ng Japan ang Pilipinas. Nilinaw ni Yuriko kay Hirohito na mas matutuwa si Hitler kung sasakupin niya ang bayan ng kanyang ama. At ang rason kung bakit gusto ni Hitler na maging diktador ng Germany ay dahil tumira doon ng matagal ang kanyang ama. Marahil ito nga ang dahilan kung bakit nabuo ang mga kwento tungkol dito na ang mga impormasyon ay mababasa sa anumang libro sa mataas na antas ng paaralan tungkol sa buhay ni Rizal at alinmang magandang aklat tungkol sa buhay ni Hitler. Siyempre, mabubuo lamang ang ideyang ito kung pili ang mga kakalapi na ebidensya, ngunit hindi din magandang klase ng makasaysayang kwentong barbero. Ang kalokohang ito ay pinasinungalingan ng mga mananaliksik tungkol sa buhay ni Rizal. Si Adolf Hitler ay pinanganak noong April 20, 1889. Ang mga mananaliksik na ito ay may hawak na kumpletong petsa at listahan ng mga pinuntahan ni Rizal mula 1888 hanggang sa petsa ng pagsilang ni Hitler. Imposibleng siyang maging ama ni Hitler dahil ng panahong ipinagbubuntis at isinilang si Hitler, si Rizal ay nasa London at pagkatapos ay nagpunta ng France. Si Rizal ay nasa German Empire, nalagpas ng German-Austrian border mula February 1886 hanggang sa pumunta siya sa Switzerland noong Hunyo 1887. Si Rizal ay nagpunta muli sa Europa mula May 24, 1888 hanggang Oktubre 18, 1891. Siya ay nasa London, Paris, Brussels, Madrid, Biarritz at Ghent. Nasa Europa si Rizal nang mabuo sa sinapupunan si Hitler at nang siya ay pinanganak. Teorya na batay sa lahat ng impormasyon na si Hitler ay nabuo noong 1887 nang si Rizal ay dumaan sa Linz o sa iba pang bayan kagaya ng Brunn. Paano naman niya nawala ang kanyang diamond stick pin at sino ang sinasabing katulong na nakakita dito at ibinalik ito kay Blumentritt na siyang nagpadala naman sa Vienna na malapit sa Austrian border? Sinasabi rin na ang umano'y mas matatandang kapatid ni Hitler ay gawa-gawa lamang para pagtakpan ang pagdadalang tao niya. Ang totoo umano, si Hitler ay pinanganak bago ang 1889. Isa pang teorya ay maaaring nabuo sa sinapupunan si Hitler noong August 1888 nang si Rizal ay nasa London o maaaring Setyembre 1888 noong pumunta si Rizal sa Paris at nanatili roon ng isang buwan para makipagkita kay Clara.
Siya umano'y nasa Paris noong 1889 para madali siya makipagkita kay Clara na noon ay buntis. Ang relasyon umano ni Rizal kay Clara Pos ay naganap sa Linz kaya't lumipat ang pamilya ni Hitler doon. Ito raw ang rason kung bakit paborito ni Hitler ang Linz. Nais rin umano daw ni Hitler na maging diktador ng Germany dahil nanatili ng matagal ang kanyang totoong tatay ni si Jose Rizal doon. Isa pa marahil na dahilan kung bakit nabuo ang kwentong ito ay dahil sa may pagkakahawik sa mukha ang dalawa. Ito ang isa sa mga pinakapinaniniwalaan ng mga mag-aaral ng kasaysayan. Isa pa sa kumalat na mga balita noon ay si Rizal umano at si Jack the Ripper ay isa. Ang Jack the Ripper ay pinangalan sa isang psycho killer ng mga prostitute sa isang lugar sa London. Walang nakakaalam kung sino siya, ano ang kanyang pagkatao dahil masyado siyang madulas at talagang hindi siya nahuli ng mga pulis kahit kailan. Tinawag na lang siya sa ganoong alias. Pinapatay niya ang mga babaeng mababang lipad sa pamamagitan ng paglaslas ng kanilang tiyan at pagkatapos ay kinukuhang mga laman loob. Si Rizal ay nasa London noong panahong aktibong-aktibo sa pagpatay si Jack the Ripper. Nang umalis si Rizal sa London ay biglang tumigil ang krimen laban sa mga prostitutes. Napansin ng mga pulis na sanay mag-opera si Jack the Ripper base sa ginawang paglaslas sa katawan ng mga biktima. Mahahalatang may nalalaman daw sa pag-oopera si Jack the Ripper. Ayon sa mga pulis, hindi ba't si Rizal ay isang doktor kaya siguro ginawan siya ng ganong klaseng kwento. Ang mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Napakasarap na marinig ang mga nangyari noong unang panahon, mga kwentong makapagpapanumbalik ng ating nakaraan. Mas masarap itong pakinggan kung ang mga kwento ay walang dagdag bawas at pawang katotohanan lamang. Mula pa noon at mas lalo na ngayon, ang chismis ay walang pinipiling panahon. Pero laging tatandaan, ang chismis ay ginagawa ng mga taong galit sa iyo, kinakalat ng mga taong loko-loko at pinaniniwalaan ng mga taong makikitid ang ulo. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!